Hindi pa ako nagloloko. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 2 ng Hunyo 2012, ang Maksong Balita. Bumagal pero lalong lumakas ang bagyong Ambo habang kumikilos panorte. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa ilang probinsya pero inalis na ang storm signal sa ilang mga lugar. Mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, may live report si Patricia Mangune. Patricia. Jovi, sa ngayon nga ay bumagal at lumakas itong si Bagyong Ambo habang tinatahak niya ang pahilagang direksyon sa may dagat patungo yan ng Japan at may posibilidad pa nga raw na lumakas pa ito. Huling namataan itong Tropical Storm Ambo, 230 kilometers northeast ng Kasiguran, Aurora. Lumakas ito ng 105 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot sa 135 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang storm signal number 2 sa Batanes Group of Islands at sa Calayan Island. Signal number 1 naman sa Isabela, Cagayan at Babuyan Island. Dito naman sa Metro Manila ay mababawasan na raw ang buhos ng ulan. Samantala nananatili pa rin naka-red alert sa Lamesa Dam, lalo't halos kalahating metro na lang ay pwede na itong umapaw. Ang Binga Dam naman sa Benguet at Magat Dam sa Isabela nagpakawala na ng tubig kahapon. Kumikilos si Ambo ng napakabagal, halos 0.01 meters per second na nga lang raw dahil sa high pressure area na nakasalubong nito. Bagamat di na inaasahang tatama sa lupa si Bagyong Ambo, malaki ang posibilidad na lumakas pa nga raw ito. Ang bagyong si Ambo ay kasalukuyan ngayong nasa dagat, so may malaki ang posibilidad na ito ay lumakas pa. Ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga mangingisda at yung mga kababayan nating nakatira sa mga bababang lugar at sa gilid ng kabundukan, na maging laging alerto at maingat sapagkat posibleng magkaroon ng mga flash flood at landslide. Jovi, dahil nga bumagal itong si Ambo ay asahan na sa Martes na ng gabi lalabas ng Philippine Area of Responsibility ito. At wala pa namang nakikitang panibagong namumuong sama ng panahon ang Pag-asa sa ngayon. Asahan din daw na sa pagdating ng unang linggo ng pasukan, panakanakang ulan ang mararanasan dahil sa hinahatak na hanging habagat nitong ang si Ambo. Jovi? Maraming salamat, Patricia Mangune. Pumalo na sa mahigit 30 ang kanseladong local flights dahil sa masamang panahon na dala ng bagyong Ambo. Kinansela muna ng Philippine Airlines ang biyahe nila sa Manila to Legazpi at Legazpi to Manila. Hindi rin pinalipad ng Cebu Pacific ang 21 nilang flights. Kasama dyan ang mga biyahe mula at pabalik ng Maynila sa Legazpi, Naga, Busuanga at Katiklan. 11 flights naman ang hindi pinaalis ng Air Philippines. Yan ay ang Manila to Katiklan at Katiklan to Manila. Base sa tala ng NDRRMC, isa namang tulay sa barangay Malisbong Occidental, Mindoro ang nasira dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kahit po in-announce ang DepEd ng All Systems Go na para sa pasukan sa Lunes, kabado pa rin ang mga magulang at estudyante po, ano? Lalo na sa mga lugar na laging binabaha. Joshua Lopez, ikwento mo. Sabik nang pumasok ang incoming grade 3 student na si Sander Sardido. Pero kasabay nito ang kaba lalo't sinabayan ng bagyo ang pagbubukas ng klase. Madalas kasi malubog sa tubig ang kanilang paaralan na Dampalit Elementary School sa Malabon. Baka po bumaha ulit. Baka po di uli ako makapasok. Si Aling Josie nag-aalala dahil baka mapadalas na naman ang suspensyon ng klase kapag binaha ang kanilang lugar. Gustuhin man niyang ilipat ang apong si Sander, kulang naman daw sila sa budget. Kami po na walang kaya, nagtsatsaga na lang po, ako may nakareading bangka para kung bumaha, may sasakyan yung mga bata. Isang bagong gusali ang itinatayo sa Dampalit Elementary School. Mas mataas na ito para ligtas daw sa baha. Dahil sa banta naman ng bagyong Ambo, ipinaalala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na nakasalalay na sa mga lokal na opisyal at school administrators ang pagsususpinde sa mga klase. Dinecentralize na ito ng DepEd, yung authority to cancel classes dahil sila ang mas nakakaalam. Huwag na hintayin yung Pag-asa.
Tiniyak naman ng DepEd na handa na sila para sa pagsisimula ng pasukan sa Lunes. So far, parang smooth naman yung opening ng school year at hindi naman tayo na nababagabag ng napakaraming problema kagaya nung nakalipas na taon. So, sana sa mga susunod na araw, ganito pa rin yung ating sitwasyon. Magpapakalat din daw ng mga pulis para tiyakin ang kaligtasan ng mga magbabalik eskwelang estudyante. Joshua Lopez, News 5. Kahit masungit ang panahon ay tuloy pa rin ang dagsa sa Divisoria ng mga humahabol sa pamimili ng mga gamit pang eskwela. May live report si Benji Durango. Benji! Sila isa-isa na nagliligpit ng kanilang mga paninda, mga negosyante dito sa Divisoria Market. Pero mga bandang alas 9 kanina naabutan pa namin ng ilan sa kanila na busy-busy ngayon inaasikaso ang kanilang mga last-minute buyer. Ate, sandaan lang yan, isandaan. Mura-mura na yan. Napakamura. Alas 9 na ng gabi pero si Mami Teresa, bit-bit pa ang mga anak niya sina Sofia May at Kier Paulo sa pamimili dito sa Divisoria. Mas gusto niya raw kasi rito kesa sa mall. Dahil dito, pwede kang tumawad. Mas mahal po doon. Kasi binabayaran lang po doon yung aircon. Yung aircon. At least komportable ka naman, mga bata. Dito na lang po kaysa po dun sa loob. Si Mami Ani naman, naghahanap na ng uniform para sa kambal niyang anak. Aminado siya, medyo hassle ang last minute na pamimili. Bakit kasi ngayon ka lang nabiling ng isang oras? Kahit na lang po dumating yung sahod namin, sir. Hindi tiyempo ano? Opo. Pero sulit pa rin daw dahil ang blouse, polo at palda, nasa 95 pesos lamang ang presyo. 75 hanggang 85 pesos naman ang shorts, depende sa laki. Habang ang pantalon, 130 to 150 pesos naman ang presyo, depende sa laki at yari. Pero pagpababaan ng presyo ang usapan, medyo napapasimangot ang mga tindera. Hirap daw kasing bumawi ng tubo lalo't mahal ang puhunan ngayon. Okay. Sa notebook po talaga, wala talagang bawas. Kasi sa isang rim po, sa kuha namin 85. Ngayon, pag binenta po namin ng 9, 5 pesos lang po yung tubo namin doon. Pero di pa rin naman daw sila magtataas ang presyo. 9 pesos pa rin ang composition at spiral notebooks. 10 piso naman kapag nakatahi. Ang lapis at ballpen naman, 6 pesos. Ang pambura, 5 piso. Ang Crayola, naglalaro mula 20 hanggang 50. Depende sa dami. 10 piso para sa papel na pang grade 1 hanggang grade 5. Habang ang intermediate pad, naglalaro mula 18 hanggang 20 pesos ang presyo. Bukas, inaasahang lalo pang dadami ang mga bumibili rito. Pwera na lamang kung maulan. Pero pag maulan po, syempre, bumabaha po dito. Bukas po, mas maraming mamimili kasi baka umaraw po. Maricel, ang ilan sa mga vendors dito sa Divisoria Market, dito raw magpapalipas na magdamag habang binabantayan ang kanilang mga paninda. Pero ready raw sila na gumising kung sakali mga dumating naman ang kanilang mga mamamakyaw. Kung tutusin daw, parang 24 hours open ang Divisoria Market para sa kanilang mga mamimili. Maricel? Maraming salamat, Benji Durango. Nakalabasan ng ospital si dating Chief Justice Renato Corona matapos pa-confine ng 2 linggo. Sa ngayon, pinaplano na raw ng dating punong maestrado ang bago niyang career. Marlene Alcaide, ikwento mo. Kinumpirma ng pamunuan ng The Medical City na nakalabas na ng ospital si dating Chief Justice Renato Corona pasado alas 5 kaninang hapon. Hindi tiyak kung saan siya dumiretso mula sa ospital. Pero ang siniguro ng abogado ng depensa, balak ng dating punong maestrado na magturo sa law school sa bansa. Definitely law, and I think it would be very beneficial even to the lawyers, no, in the law community if he would take the time and lecture. No? Wala na rin daw reaksyon si Corona sa kung sino man ang posibleng pumalit sa kanyang pwesto. We were more concerned or more interested in the reports that the Supreme Court was considering giving him his benefits plus a retirement right. Kabilang sa mga umano'y napipisil ni Pangulong Aquino na umupo bilang Chief Justice, sina Senator Franklin Drilon, Acting Chief Justice Antonio Carpio at DOJ Secretary Leila De Lima at BIR Commissioner Kim Henares. Sabi ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, kwalipikado naman ang mga nakukursunadahan ni Pinoy. Pero hindi raw maiiwasan na bigyang mali siya kung isa sa mga ito ang papalit kay Corona. Dahil may participation sila in the impeachment proceedings, hindi maiiwasan na mag-iisip ang taong bayan ukol sa kanilang appointment. May 3 buwan ang Pangulo para magtalaga ng bagong punong maestrado. Marlene Alcaide, News 5. Good news sa mga motorista. Magpapatupad ng tapya sa presyo ng produktong petrolyo ang kumpanyang Flying V.
60 centavos ang mababawas kada litro ng kanilang diesel. 35 centavos naman ang rollback sa kada litro ng regular at unleaded gasoline. Epektibo ito simula mamayang alas 12 ng gabi. Susunod sa aksyon, pagnanakaw sa isang botika sa Mandaluyong, sapul sa CCTV. Isang lalaki sa Caloocan pinatay ng sariling kumpare. Biktima, tinangkaraw kasing gahasain ang 4 na taong gulang na anak ng suspect. At stroller na may baby nagdire-diretso sa kalsada sa Amerika matapos mabitawan ng nanay. Driver ng truck, nasa jeep ang bata.